Senator Judge Loren Ligarda, makasali pa kaya or umabot pa kaya sa ongoing impeachment trial? Ito ay matapos nga siya ay magkaroon umano ng medical leave or bakasyon sa Europe, Hong Kong at sa Europe, sa France kung tayo nagkakamali. Kung totoong siya may sakit, aba hindi natin alam kung kailan tatagal yung gamutan na yan. Dahil yan ay personal na problema at personal daw na bakasyon. Walang travel authority kasi hindi naman opisyal yung pagkabiyahe. Personal. Iba ho yung dalawa kasi ang karapatang magbiyahe na nasa gobyerno. I-declare mong personal, sarili mong gastos yan. Karapatan mo yan. Pagka ho opisyal, aba may travel authority yan. At dapat yan ay gastos ng gobyerno. Higit sa lahat, dapat may report kung ano yung opisyal na yan na kanyang biyahe. Pero dahil ito ay personal, medical check-up, kaya hindi na rin natin alam kung ilang araw o linggo siyang mawawala. Kaya ako napapag-usapan kasi siya po ay Senator Judge sa Senado ngayon. At naka-attend na siya ng, kung hindi nagkakamali, parang 10 o mga 10 trial na hearing, nandyan siya eh. Bigla nga siyang umalis. Ngayon kung hindi naman yan medical check-up, business trip or vacation lang, abay, siguro madaling makakabalik yan. Sa ngayon, hindi natin control kung kailan siya babalik. Aabangan lang natin. Kaya nga ang tanong, magagampanan pa kaya ni Senator Judge Loren Ligarda ang kanyang trabaho sa Senado ngayong panahon ito na kailangan sa ongoing impeachment trial? Lalo't nagsimula na naman, sana magtuloy-tuloy na nga. Naapektuhan lang ng isang araw dahil nga ako sa masamang panahon, pero tuloy-tuloy na ulit. At mahaba pa ito. Kaya napapag-usapan dahil nga po yung kanilang pag-alis ng mag-ina, si Loren at saka si Libiste, yung kanyang anak na congressman ng 1st District ng Batangas, pinagdududahan ng iba. Matapos nga umingay, naging national issue dahil nagsalita ang ombudsman noong nakaraang mga linggo pa. Kanilang under investigation ang mag-inang Libiste at Ligarda tungkol sa solar business nila at prangkisa ibinigay sa kanila noong panahon ng dating Pangulong Duterte na ang sabi ng Department of Energy hindi naman na nakadeliver, hindi nagampanan ang kanilang trabaho at business, pero may prangkisa. Okay? Kaya nga iniimbestigahan at sinabi ng ombudsman na plunder ang pwedeng kaso. Abay, non-bailable yan. Kaya yung iba nagsabing, baka kaya nagpunta ng Europe, tinatago na yung pera. Yun ang hindi maiwasang isipin ng tao. Pero ako, hindi naman ako naniwala dyan. Dahil una-una, hindi naman aaminin yan. Pangalawa, ewan ko kung may perang ganon. Alam ko, billion talaga ang kinita dyan sa solar business. So, ayan po yan. Natapat yung medical check-up sa controversial na under investigation ng mag-ina sa posibleng anyang plunder. Yung isa kong Duterte supporters na nagtatago sa Europe, ang sabi ay hindi pwedeng kasuhan ng plunder yan dahil wala namang kinalaman ang pera ng bayan. Alam mo yung abogadong yun, puro kalokohan na sinasabi. Kung si Marcoleta nga kinasuhan ng plunder. Hindi naman pera ng bayan pinag-usapan doon. Pera ni Mike Defensor at kanyang kaibigan ng 75 million na donation before election. Nakulong plunder ngayon sinasabi niya, dahil kaibigan yata ni Ligarda yan at saka ni Libiste, yung puganting nandun sa Europe, na hindi daw pwedeng kasuhan ng plunder dahil walang involved na pera. Yung prangkisa na pribilehiyong ibinigay ng gobyerno ay hindi ipinatupad. Tapos ang lumalabas, pinagkakitaan nila ng malaki, bilyones. Kung totoong ibinenta yan, bilyon ang kinita. Prangkisa, hindi dapat ibinebenta. Ang prangkisa ay dapat pag ibinigay, ipatupad para maglingkod sa bayan. Mag-supply ng solar power sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasi national yung prangkisa. Hindi nga tinupad di ba? At kumita ng malaki. Ginawang negosyo. Pero gamit ang prangkisa ibinigay ng gobyerno. So hindi lang pera, kapangyarihan, ginamit. Anyway, alam naman natin yung puganting yun sa sobrang takot sa Pilipinas at sa kanyang kaso, kaya ayaw umuwi, kaya kung ano na lang mga pinagsasabi. Dapat nga yan may balik na at may pakulong na kasi mayroong warrant of arrest na naghihintay sa kanya
doon sa qualified human trafficking tungkol sa di umano'y pagkakasangkot sa Pogo. Alam niyo kung sino yan. Okay? So, please like, share, subscribe, and follow. Sige, abangan natin. Dahil dyan, kaya ko sinasabing sana ay makabalik at matrabaho, magawa pa rin ni Lori Ligarda ang kanyang trabaho kasi kanya sinumpa ang tungkulin niyan bilang Senador Jazz. Constitutional duty. Dahil, abay, pag hindi siya nakabalik ka agad-agad, ay paliit na ng paliit yung kanilang grupo doon. Di ba? Ang natitira doon sa kanilang grupo doon, ilan na lang, magkapatid na Cayetano, Padilla, Marcos na lang, at saka Sigo, lilima na lang. Yung tatlo, pareho pang may problema. Yung magkapatid na Cayetano, sasabit sa plunder dahil sa flood control at saka reclamation project niya sa Taguig. Tapos si Robin Padilla naman, seryosong haharapin at kakaharapin yung obstruction of justice dahil sa pagtakas ni Bato de la Rosa. Si Senador Bongo, hindi pa rin malinis ang pangalan tungkol dun sa issue ng di umano posibleng may kinalaman din dun sa kasong crime against humanity. Co-accused ng Duterte, dating Pangulong Duterte, dun sa ICC. Hindi pa tapos. Di ba? Palit ng palit yung kailang grupo. Ayan. Anyway, sa impeachment court naman, walang minority, walang majority. Lahat sila senador judge. Ayun. So, yun lang yun. So, kaya lang, sayang, nanghihinayang ako doon sa kanilang mga sinumpaan tungkulin kung hindi magagawa dahil sa kanilang mga kinasasangkutang problemang wala namang kinalaman ng taong bayan. Pero kung sila ay mawawala dyan dahil kinasuhan ng plunder at kung ano man, abay, wala tayong magagawa. Dahil iba ang galaw ng korte kaysa sa impeachment court. Trial and decide lang ang trabaho ng impeachment court. Pero kapag may mga kaso kay sa korte, conforme sa kaso, may pagkakakulong dyan. Lalo na kung plunder, talagang non-bailable yan. Kaya ang daming problema nila. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Pero wala tayong magagawa. Sa mga investigation, lumalabas ko yung gano'n. So, abangan na lang. Please like, share, and subscribe. Follow sa ating mga topic. For information lang ito, wala naman personal lang. Issue lang ang ating pinag-uusapan na dapat ay ating malaman. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Kasi lagi sa akin ang mahalaga kayo na mga mamamayan. Ako, hindi ako taga-gobyerno. Hindi ako konektado sa kahit sa anong grupo. Kaya malaya po ako nasasabi at nakapagsasalita sa kung anong aking observation, opinion, analysis, at interpretation sa mga nangyayari sa loob at labas ng ating gobyerno. Ayun. Dahil ang aking pinaglilingkuran, mga Pilipino. Wala akong boss na iba, wala akong boss kahit sino, mga Pilipino. Hindi ko boss ang gobyerno, hindi ko boss si Pangulong Marcos, kung kahit sino sa gobyerno, hindi ko boss yan. Paano ko sila magiging boss? Hindi naman ako taga-gobyerno. Hindi ako empleyado at konektado dyan. Ang boss ko ay mamamayang Pilipino na kapwa akong nagbabayad ng buwis sa ating gobyerno. Kaya kasama ako doon sa mga mamamayang naghahanap ng katotohanan at katarungan sa perang nawawala. Kaya yung nagbibintang na boss ko ay ang gobyerno. Bakit ko magiging boss ang gobyerno? Ang gobyerno ay dapat naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Ang boss ng gobyerno, ng presidente, ay ang mamamayang Pilipino. Pero ako, bakit ko siya magiging boss? Hindi naman ako taga-gobyerno. Sa totoo lang. Marami hong mga nag-aakusang walang kaalam-alam